أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Isang magandang hapon po mga kababayan, at muli sa ganitong mga pagkakataon kami po ay narito para makapagbigay ng mga impormasyon, kaalaman upang makinabang ang ating mga kaluluwa sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah, meron tayong kalayaan para tayo ay makapagsalita sa ganitong mga publiko at makapagparating ng mga doktrina, mga aral na dapat nating pag-aralang mabuti at siyasatin kung ito po ba ay tama, ito po ba ay pakikinabangan natin, ito po kaya ang magdadala sa atin sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kung makita natin na ang mga katuruan na ipinararating sa atin ay karapat-dapat nating tanggapin, ay tayo po ang may kalayaan na magdesisyon nito. Pwede natin tanggapin kung gusto natin tanggapin, at kung ayaw naman natin ay malaya rin tayo na masusunod, sapagkat ang ating tagapaglikha ay napaka makatarungan. Binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon na tayo ang magdesisyon sa ating mga kagustuhan, at ang paghatol ay sa araw ng paghukom. Kaya kung ating pag-aaralan at pag-iisipan ang isang bagay na hindi natin tinanggap mula sa ating tagapaglikha, ay magkakamit tayo ng kaparusahan sa kabilang buhay, hindi po sa buhay na ito. Kung kabilang buhay, kung tayo po ay naniniwala na lahat tayo ay mamamatay at pagkatapos nito ang darating ay ang araw ng paghukom. Kung bakit naman may paghukom na magaganap, sapagkat ang Diyos po ay lumikha ng paraiso at impyerno. Kung may paraiso, ibig sabihin may bibigyan siya ng gantimpala. At kung may impyerno, ay meron naman siyang parurusahan. At bago ito maganap, bilang Diyos na makatarungan, ay mapapansin natin mula pa noong unang panahon, nagpapadala ang Diyos ng mga sugo, mga propeta, at meron siyang revelasyon na ibinibigay para sa mga tao. Kaya nandoon ang pag-uutos ng Diyos na nagsasabi na huwag kang sasamba, huwag kang yuyukod, huwag kang maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat akong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Seloso ang ating tagapaglikha. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ang kanyang nilikha ay iba ang sasambahin kaysa kanya na siyang lumikha. Yan ang mapapansin natin sa mga kasulatan. May kasulatan ng mga ginagamit ang mga tao, tinatawag na Biblia. May kasulatan na tinatawag na Quran. Mayroon ding tinatawag ang mga Mormons na revelasyon. At ang mga Buddha, ang kanilang paniniwala, ay meron din silang pinaniniwala ang mga doktrina. Ibig lang sabihin, ang mga tao ay merong kani-kanyang tinatawag
pagtanggap ng mga aral, mga doktrina, mga katuruan na nanggagaling sa mga relihiyon na nagtaguyod at nagtayo ng kanilang relihiyon at pagkatapos ipinarehistro sa Security of Exchange Commission. So kaya kapag tayo ay pumunta sa SEC, ay mapapansin natin doon ang iba't ibang relihiyon na itinayo sa Pilipinas. Na kung pag-aaralan natin, dapat ba na dumami ang relihiyon? Dapat ba na ang katulad nating mga tao ay iba-iba ang ating sinasamba? Dapat ba na tayong mga tao ay iba-iba ang ating paniniwala? Bakit nagkaganito ang nangyari sa sangkatauhan? Dumami ang paniniwala at iba-iba ang sinasamba ng mga tao. May kinikilala ang mga tao na ang Diyos ay nagkaanak. Kapag pag-aaralan mo, bakit ang Diyos naman ay nagkaanak? Ibig sabihin, para na rin siyang tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay dadami na sapagkat kapag siya'y nagkaanak, ang anak niya ay Diyos din. So common sense. Kung gagamitin natin ang ating magandang pag-iisip sa pagkwenta na ang manok kapag nagkaanak, nangingitlog ito at pag napisa ay manok pa rin ang lumalabas. Walang lumalabas na ahas, walang manok na nangitlog pag napisa ay elepante, wala pong ganon. Bakit? Sapagkat sa naturalesa o naturalization, kung ano ang nanganak, ang ipapanganak niya kung ano siya. Kung siya ay tao, tao ang ipapanganak niya. Gaya naman ng mga katuruan na nababasa natin at hayagan na sinasabi ng mga mangangaral na si Jesus di umano ay ipinanganak nang siya ay ipinagdalang tao. So nung siya ay ipinagbuntis ni Maria, ang dinadala ni Maria ay hindi Diyos. Si Maria ay nagdadalang tao. So ibig nang sabihin, hindi Diyos ang dinala ni Maria. Ako, salamat. Salamat mga Ginoo. At sa mga katuruan, ay kung pag-aaralan na naman natin, bakit dumating na naman ang pagkakataon at naging Diyos si Jesus nung siya ay lumabas sa isang kasulatan o katuruan na matagal ng panahon, paglabas niya, siya ay malaki na at pagkatapos nagturo na ng aral. At sa kanyang pangangaral ay sinasabi niya ayon sa mga sumulat ng kanilang kasulatan, lalo na si Juan, ay nagsabi kung sino ang tunay na Diyos na itinuturo ni Jesus. Mababasa po natin yan sa Juan, gaya ng sinabi ng ating kapatid kanina, na nagbibigay ng liwanag sa ating mga isipan na si Jesus ay hindi Diyos. Sapagkat sinabi niya sa Juan, sabi ni Juan sa kanyang kwento, sa kanyang pagkakasulat, sinabi daw ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, sino? Si Jesus. Kaya si Jesus ang magsasalita at ang magkukwento ay si Juan. Sinabi ni Juan, sabi daw ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan. Sa Juan 17:3, na ikaw, sino yung ikaw na sinasabi ni Jesus? Yung pagtingala niya sa langit. Yung nasa uno, si Jesus daw, tumingala sa langit. At sinasabi ni Jesus na ikaw, yung nasa langit,
nila na iisa at tunay na Diyos. At si Jesus ay iyong isinugo. Malinaw ba ang ating pag-iisip? Kung malinaw, ay ating mauunawaan na si Jesus ay nagtuturo na mayroon lamang isang Diyos. Actually, mga kababayan, kapag tayo ay mag-aaral, babaybayin natin ang ating kasaysayan sa mundong ito. Kasaysayan ng mga unang tao. Kasaysayan ni Adan na unang tao. At kasaysayan ng mga naging anak niya. Kasaysayan ng mga sumunod na henerasyon at mga panahon. Kasaysayan ni Abraham, kasaysayan ni Noe, kasaysayan ni Moses, ni David, ni Solomon, at marami pang iba hanggang sa dumating kay Jesus at hanggang dumating sa huling sugo at propeta na si Muhammad. Lahat sila ay mapapansin natin. Walang Jesus na itinuro na Diyos. Mismong si Jesus ay hindi nagturo na siya ay Diyos. Walang Jesus na itinuro na Diyos, kaya pag-aralan natin mga kababayan, bakit ba yun? Naging Diyos na si Jesus, samantalang noon, si Jesus nagtuturo kung sino ang Diyos, yung nasa itaas sa langit, yun ang Diyos, habang siya naman ay nasa lupa at gustong patayin ng mga Hudyo. So sa ating mga pag-aaral, kapag meron tayong nakita at nabasa o kaya ay napatunayan na bago dumating si Jesus ay mayroong sinasabi ang Diyos na may Diyos na ipapanganak at mayroong Diyos na pinaka makapangyarihan kaysa Kanya. Kapag ganyan, pwede mong tanggapin si Jesus bilang Diyos. Isang tao na ginawang Diyos. Pero bakit pabababain ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos? Kung siya ang tunay na Diyos, hindi siya magpapakababa at hindi siya papayag na siya ay patayin ng kanyang mga nilikha. Hindi siya papayag bilang tunay na Diyos na pababain ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagkamataas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya yung tunay na Diyos ay nagpapadala ng mga sugo, nagpapadala ng mga propeta para tayo po ay igabay sa tama at mga tamang aral, tamang katuruan, tamang salita ng ating tagapagligha. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat bilang siya ay makatarungan mula pa ng unang panahon sa mga kasaysayan, siya lamang ang nagpapadala ng mga sugo at mga propeta. Gaya ng aming napatunayan sa banal na Quran na ang Diyos ay nagsalita at nagturo at nagsabi na sinabi niya, "Bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wajtanibut taghut." So yung tunay na Diyos, ang sabi niya, at katotohanan, kami ay nagpapalabas ng mga sugo sa bawat panahon, sa bawat nasyon, para ituro. Sila'y magtuturo kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kaya ituturo nila na sumamba ang tao sa Allah at umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung gano'n, ang katuruan na ipinapadala ng tunay na Diyos ay sinasabi niya, mga tao, sambahin ninyo ang Allah. Hindi si Jesus ang dapat sambahin. Wala siyang pinadalang
pahayagan na sinabi ng Diyos, sumamba kayo kay Jesus, sumamba kayo kay Pablo, sumamba kayo kay Mateo. Wala siyang katuruan na sinasabi na sambahin ng tao. Kaya yung tunay na Diyos ay nagtuturo siya sa kanyang ipinapadalang mga sugo na isa lang ang sasambahin, yung tunay na Diyos lamang. At siya ang Allah. Kaya bukod sa revelasyon na ipinadadala ng Diyos ay meron ding maliwanag na pagtuturo dito. May pagpapakilala rin sa Kanya. Gaya ng ating mababasa sa Quran. Sapagkat ang Quran ay revelasyon, mensahe na ipinadala ng Diyos para maging gabay sa ating mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innani ana Allah, katotohanan ako ang Allah, la ilaha illa ana, walang ibang Diyos maliban sa akin. Paabudni wa aqimis salata li dhikri. Sambay ninyo ako at magtatag kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Yan ang tunay na Diyos. Nagpapadala siya ng mga sugo, sasabihin niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kaya ang Diyos na nagpadala ng mga sugo, nandyan ang katuruan kung bakit siya nagpadala ng sugo. Ituturo na siya ay sasambahin, ituturo at ipapakilala kung sino ang tunay na Diyos. Kaya yung mga ngaral, yung mga tagapagturo na nagpapakilala ngayon, yan ay marami na tayong mga naging katanungan sa kanila na kung sila ay sinugo ng Diyos, ano ba? Ano ang iniutos sa kanila ng Diyos? Bakit sila nagtuturo? Kinausap ba sila ng Diyos? Binigyan ba sila ng mensahe? Binigyan ba sila ng revelasyon? Sa ating pong mga katanungan na yan, ay wala po sila maisabi o maisagot sapagkat walang mababasa sa kanilang mga katuruan na sila ay inutusan ng ating tagapaglikha. Eh ano sila? Ituturo nila na sila ay hinulaan. May hula daw sa kanila na sila ay mangangaral. So pwedeng sabihin ang kahit sino. Pwedeng mag-angkin ang kahit sinong tao kapag ka hula. Dahil sa salitang hula pala, ito ay walang kasiguraduhan. Walang katiyakan. Hula nga eh. Kung ating uunawain, ang hula-hula, ay para mo nang sinabi, baka sakali. Pero kapag ang sinabi, katulad ng Propeta Muhammad, nagpapakilala siya, at sinasabi niya kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos, ay iyan ang tinatawag na inutusan ng Diyos. Gaya ng mga revelasyon, yung mga pangungusap ng ating tagapaglikha nang uutusan na ang Propeta Muhammad para ituro sa ating mga tao kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang hindi natin dapat sambahin, at kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Meron tayong panuntunan, meron tayong magiging gabay sa ating pamumuhay. Mga bawal na dapat gawin bilang isang tao: huwag kang papatay, huwag kang maglalasing, huwag kang magsusugal, huwag kang makikihapit, huwag kang gagawa ng kasamaan. Lahat ng ito ay paraan ng pamumuhay. Mga katuruan na ituturo ng mga sugo, mga katuruan ituturo ng mga propeta,
higit sa lahat, ituturo nila sino ang Diyos na dapat nating sambahin. Nagagawa mo man ang lahat ng kabutihan, pero hindi mo nakilala yung tunay na Diyos, ay walang silbi ang kabutihan na nagagawa ng tao. Kahit kwentay natin, kahit pag-isipan natin, ating bulay-bulayin, tunay na Diyos na lumikha sa iyo, yung lumikha mismo sa iyo, siya yung nagbigay ng buhay, siya yung nagbigay ng lakas, siya yung nagbigay sa atin ng matinong pag-iisip. Pagkatapos, iba yung pinasasalamatan mo, yung nilikha, ang binibigyan mo ng salamat po, o Diyos ko, pero hindi naman siya yung Diyos. So, nagkakamali ang tao. Hindi niya naiisip na yung sinabi ng Diyos kahit sa panahon pa ni Moses ay ayaw ng Diyos ng ganon. Siloso siya, nagagalit siya, nagpaparusa siya. Kaya ang sabi nun kay Moses, hanggang sa 4 na saling lahi ay parurusahan ng Diyos yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung hindi tunay na Diyos ang ating sasambahin, tayo po ay nakagagawa ng napakalaking kasalanan sa ating tagapaglikha. At kung pag-iisipan natin, kawalan din ng utang na loob sa lumikha. Biro mo, may buhay ka, may lakas ka, iba sinasamba mo, hindi yung nagbibigay sa iyo ng buhay, hindi yung nagbibigay sa iyo ng lakas, hindi yung nagbigay sa iyo ng magandang pag-iisip. Ang sinasamba mo, yung nilikha niya. Kaya nagagalit ang Diyos. Kaya mayroong araw ng paghukom, mayroong pagpaparusa. Kaya nagpadala naman siya ng mga sugo, mga propeta, para wag maparusahan ang tao, para maligtas sa apoy ng impyerno na inihanda niya. Kaya mga kababayan, ito po ang paanyaya ng ating tagapaglikha, paanyaya ng ating tunay na Diyos, na sana tayo po ay magising sa katotohanan, na tayo ay mamulat, malaman natin na hindi dapat sambahin ang hindi tunay na Diyos. Kaya nga, pagdating ng araw ng paghukom, wala tayong pwedeng isisi sa ating tagapaglikha. Hindi ka makapag-kakatwiran sa Kanya. Nasasabihin mo, Diyos ko, pasensya na, hindi ko nalaman. Pasensya na, hindi ko inunawa yung mga itinuturo na didinig ko. Pasensya na, hindi ko napag-aralan, busy kasi ako. Pasensya na po. Total, ikaw naman ay pag-ibig, O Diyos. Ikaw ay mapagmahal, O Diyos. Kaya patawarin mo po ako. Mga kababayan, kung nalalaman lamang natin sa araw ng paghukom, kaya nga pinadala ng Diyos ang mga sugo, mayroong mga babala. Ang mga sugo at mga propeta ay nagdadala ng mga mabubuting balita, nagdadala ng mga pangangaral, magiging dahilan ng ating kaligtasan, at magbibigay din sila ng mga babala para ang tao ay malaman niya na kapag hindi siya naniwala at kapag hindi siya sumamba sa tunay na Diyos, siya po ay parurusahan sa apoy ng impyerno. Matakot po tayo dyan sa apoy ng impyerno. Kung ating pag-aaralan kahit 1 minuto lang, ako po ay ayokong mapunta riyan. 1 minuto lang. Bakit? Ay napakainit po eh. Yun nga lang tayo mapaso rito eh. Wala pang minuto yun, segundo lang.
Mapaso ka ng apoy, mapaso ka ng posporo, mapaso ka ng lighter, ay napakasakit na. Eh yung ba kaya buong katawan mo ay sinusunog sa apoy ng impyerno, ay hindi ba napakasakit noon? Kaya ang ating tagapaglikha, alam niya lahat yan. Kaya tayo bilang nilikha niya, pinadalan tayo ng sugo. May lumabas na sugo, pinakahuling sugo, after Jesus Christ, ay dumating ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, para igabay tayong mga tao sa ating panahon ngayon. Tayo po, kung ating pag-aaralan, ang bansang Pilipinas ay naigabay na. Panahon ng ating mga ninuno. Panahon ng ating mga ninuno, bago dumating ang mga Kastila, 1521, ang paniniwala ng ating mga ninuno ay katulad ng paniniwala ng Islam, na ang Diyos ay ang Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ito ang pinaniniwalaan ng ating mga ninuno sapagkat mayroong totoong isinugo ang ating tagapaglikha at mayroong totoong mensahe. Kaya nakikita nila at nauunawaan na ang Islam ay ipinadala ng ating tagapaglikha para maging gabay at panuntunan ng mga tao. Kaya ang reliyong Islam ay hindi kagustuhan ng Propeta Muhammad. Hindi itinayo ni Propeta Muhammad para maging reliyon ng mga tao at pagkatapos ay magkaroon ng maraming abuluyan. Wala pong ganyan sa Islam. Ang Islam ay ipinadala para maging daan ng tao para sa maligtas. Na maligtas sa apoy ng impyerno. Kaya yung ating tagapaglikha ay dito tayo ilalagay upang tayo ay wag na parusahan sa apoy ng impyerno. Kaya ito po ang kauli-ulian naming paanyaya o kauli-ulian pananalita sa aming pong paanyaya na tayo po ay mag-aral mabuti. Pag-aralan natin ang mga katuruan na ating nadidinig. Huwag natin ipagwalang bahala. At salamat sa inyo po mga nakinig at kami po humingi ng paumanhin sa ating po mga kababayan. Medyo nakasakit kami ng damdamin sapagkat mahirap tanggapin na yung ating sinasampa ay tao, mahirap tanggapin ang isang mga katuruan kung ito man po ay nagbunga sa atin ng sakit, ay humingi po kami ng kapatawaran at kung meron kayong natinig na kabutihan na magdudulot sa inyo sa ating lahat na tayo ay makarating sa kaligtasan, ito po ay mula sa ating tagapaglikha. Hanggang dito na lang, isang magandang hapon po sa inyo lahat. At kami po ay nagpapasalamat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aming mga kapatid na Muslim at magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan.